Tayo po ay magtatalakay ng napakalagang paksa patungkol sa biblical exposition of truth. Yan. Ito po ay paksang mahalaga po na paghahayag ng mga katotohanan ayon sa banal na kasulatan. At ang paksa po natin ngayon ay part 1 ng Ang Bagong Tipan, The New Covenant. Marami po ang mga haka-haka at maraming mga palapalagay hinggil sa paksang ito, mga kapatid. At ito'y tinututulan ng karamihan ang paksang ito. Atin pong tatalakayin ito. Ano ba ang ibig sabihin ng tipan? Ang ibig sabihin ng tipan ayon sa Webster Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, at isang formal, solemn, and binding agreement. A written agreement or promises under seal between two or more parties. So, yun po ang ibig sabihin ng tipan. Formal, solemn, binding agreement. Kasunduan po, mga kapatid. Okay. Nasusulat o kasulatan na siyang kasunduan, promise, mga kapatid, ng bawat isa. Well, mga kapatid, ayon po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 8, talatay 13, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapat ang nagiging luma ay tumatanda at malapit ng lumipas. Marami po ang nami-misinterpret ang talatang ito, mga kapatid, na kanilang ipinalalagay na ang 10 utos ang tinutukoy dito, na siyang linuma at malapit ng lumipas. Kung kaya mayroong tinutukoy na bagong tipan. At mayroon naman nagsasabi, wala na tayo sa lumang tipan, yung mga sinulat sa lumang tipan, at nandito na tayo sa bagong tipan. So atin pong hihimay-himayin, lilinawin ayon sa kasulatan ang katotohanan hinggil sa paksang ito, mga kapatid, na ating tinatalakay. Doon sa sinasabi Ito niya, po ay isang bagong tipan ay niluma niya ang una. okay. So, ayon po sa isang tanyag na mga ngaral, yaman din lamang na ating pong iginagalang siya, gayunman wala na po siya. Nung nabubuhay pa, ito po ang kaniyang mga pahayag, mga kapatid, at pinaniniwalaan ng karamihan, mga kapatid, ang kanyang pahayag. Atin pong iginagalang ang kapatid na ito sa kanyang pahayag, subalit hindi naman po natin dapat paniwalaan kung ito ay hindi ayon sa banal na kasulatan. Mga kapatid, atin pong itutuloy ang pahayag ni Brother Eli Soriano, ilang taon na ang nakalilipas sa kanyang pakikipagdebate sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. Katapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Kanino ba sinabi yung bagong tipan? Panoorin po natin yan. Kanino? Ulit ang talata. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, hinuma niya una. Ibig sabihin, kung kanino niya sinabi yung luma, doon niya rin sinasabi yung bago. Napalakpakan pa sila. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, niluma niya una. Sapagkat, paano magiging bago sa atin yung bago? Kung wala naman tayo, hindi naman tayo kasama sa una. Diba? Kaya lang magiging luma sa atin yung luma dahil may inintroduce na bago. Amen! Ngayon, ang tanong, ganito, kanino ba sinabi yung unang tipan na yun ang naluma, na doon din sinabi yung bago, kaya nga naging bago? Basa. Ngayon, ako babasa. Ako babasa. Special ito eh. Malay mo, makumbinsin ko si Gabriel. Ito.
So, kadibati po kasi niya dyan si Brother Bert Valenton noong nabubuhay pa. Ngayon'y kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Tinutukoy si Kristo. Nagkaroon siya ng lalong marangal na ministeryo o pangangasiwa. Bakit? Sapagkat palibhasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay hindi ay naging walang kakulangan, kung unang tipan, kundi naging walang kakulangan, kami kulang pala, no? Nagkaroon ng kulang. Kung ang unang tipang yaon ay hindi naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ang ikalawa. Kung yung unang tipan, hindi kung hindi naging walang kakulangan yung unang tipan, hindi na kailangan ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. Kundi, dito, yung palang unang tipan, dumating ang panahon naging kulang. Naging insufficient. Kaya humanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ano ngayon ang sabi? Sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagpan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, nang araw na sila'y aking kannan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng panlupay ng Ehipto. Si Brother Richard Thompson, bata pa. At akin silang tinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, na ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan ko. Nakita nyo? Ano yung bago at ano yung una? Ano yung luma at saka yung bago? Sabi niya, kung yun ay kang unang tipan, hindi sana naging walang kakulangan, hindi na kailangan ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. Nung makita niyang may kakulangan na yung una, sinabi niya, gagawa ko ng bagong tipan. Hindi ayon sa tipang ipinakipagtipan ko sa kanilang magulang, nang sila'y tangnang ko sa kamay at inilabas sa lupay ng Ehipto. May tipan ba ang Diyos sa kanila? Pagkalabas nila sa lupay ng Ehipto, meron ba silang tipan? Saan nandun? Sa Sinai. Pagkagaling sa Ehipto, punta sila sa Sinai. So, ang tinutukoy niyang tipan ay yung 10 utos. Alin yung tipan? Pinakipagtipan sa Sinai. Pakinggan nyo basa ka. Eto, hindi invento ito, nasa Biblia ito. 4:13 ng Deuteronomy. Misinterpretation at misquotation. Sila sa Ehipto, dinadula sila sa bundok. Ano sabi? At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin. Alin yun? Sa makatwid bagay ang 10 utos. So, ganyan po ang mga kapanalig ni Brother Sa Eli. dalawang tapyas na bato. Pakinggan nyo! Pakinggan ito! Para huwag kayong madaya. Di umalis sila sa Ehipto. Pagdating sa Sinai, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Alin lang ibinigay na tipan? 10 utos. Sabi ni Kabek, di raw yun. Humanap kayo kung may iba pa na ibinigay paglabas sa Ehipto. Walang ibang tipang ibinigay ang Diyos. Pagkalabas sa Ehipto, kundi ang 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato. Dumating ang araw, kulang na pala 10.
So, ayon sa kanya, yung 10 utos ay kulang na daw pagdating ng araw. Tuloy po natin yung ating pong pagtalakay at panoorin po natin hanggang matapos itong si Brother Eli sa kanyang rason, sa kanyang pangangatwiran, mga kapatid. Dahil kung hindi sana nakakita ng kakulangan doon sa unang tipan, hindi na kailangan ng pangalawa. Eh nung makita wala naman palang, may kulang pala naman yun. Wala naman bawal ang siya buluni, no? Sa 10, may sabu ba rin? Wala, sa bagong tipan may sabu. Oh, bawal ang sabu. Kayo, sabi ng Diyos, hindi ko na ipapakipagtipan sa kanila yung agaya ng unang tipan ko. Babaguhin ko na ang tipan ko, isang bago na. Ang gagawin ko pa, ilalagay ko sa kanilang puso, sa kanilang isip, susulat ko. Hindi na sa bato. Okay tayo? Talaga ba? Na yung unang tipan nakasulat sa bato at ang ikalawa nakasulat sa puso? Basa, pakinggan nyo sa ikalawang Korinto. Yabang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinagsiwaan natin, hindi sinulat ng tinta, Oh. kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, Oh. hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Amen! Kita nyo? Hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan ng mga apostol, hindi na nakasulat sa bato. Tama yan, Yung pinangangasiwaan nila, Tama naman. sa tapyas ng pusong laman. Meron ba bang ibang isinulat sa bato? Kaya yan. Kundi sa putos? Therefore, yan tinulungan tipan, sinalitan ng Diyos sa Israel. Sinulat sa bato. O ano sabi? Ano katunayan? Pakinggan nyo sa 3:6 ng ikalawang Korinto. Na sa atin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titig, Oh. kundi ng Espiritu. Bakit? Sapagkat ang titig ay pumapatay, tatapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kaya, kita! Alin ang bagong tipan? Ang bagong tipan ay ang tipan ng Espiritu. Isinusulat sa puso. Alin ang lumang tipan? Yung nakasulat sa bato. Eh, alin yung nakasulat sa bato? Ang 10 utos. Nung sabihin niya ang isang bagong tipan, niluma niya ang 10. Okay, tama po yung mga binasa ni kapatid na Eli nung siya ay nabubuhay pa. Kaya lang, yung kanyang conclusion, yung kanyang interpretation, doon po nagkakaproblema, mga kapatid. All scripture are true. By misapplying the scripture, men arrive in wrong conclusion. So, ano po ang katotohanan dito? The very best way to deal with error, present the truth. Atin pong ihahayag ang buong katotohanan ayon sa banal na kasulatan sa Isaias 8:20 na atin pong patutunayan na pasusubalian na hindi po yung 10 utos ang tinutukoy sa Hebreo 8:13, mga kapatid. Itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral. Ayon sa Hebreo 8:13, isang bagong tipan, linuma niya ang una. Datapat ang nagiging luma, tumatanda, ay malapit ng lumipas. Ang tanong, mga kapatid, ano ang totoong tinutukoy na tipan dito, mga kapatid? Ito ba yung 10 utos? O ano ba talaga? Yan ang problem, kapatid. Dapat alamin natin kung ano yung tipan dito ayon sa banal na kasulatan. Sapagkat marami ang tinutukoy na tipan. Ayon sa konsepto, mayroong 2 uri ng tipan sa paksang ating pinatalakay, mga kapatid. Una, yung binanggit nga na sa Deuteronomy 4:13 at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos. Ang kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Yun yung 10 utos ay tinawag na tipan, mga kapatid. Subalit meron pa itinatawag na tipan ng pangako. Ayon sa aklat ng Epeso Kapitulo 2 talatay 12, na kayo, sabi diyan, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo.
na mga kabilang saan? Sa bansa ng Israel. Sa mga, sabi dito, ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Meron po palang tinutukoy na tipan ng pangako at ito'y sinasabi na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan, mga kapatid. So, dalawang uri ang tipan. Tipan ng 10 utos at tipan ng pangako. Atin pong hihimay-himayin. Paglilinaw, mga kapatid. Hindi po maaring tumukoy ito sa tipan na 10 utos, yung Hebreo 8:13. Bakit po hindi dapat tumukoy sa tipan na 10 utos? Ano po ang katibayan? Sapagkat nasusulat, hindi ito maaring mabago o sirain man, mga kapatid. Ayon sa aklat ng Awit 89, talatay 34, ang tipan ko'y hindi ko sisirain. So, mayroong tipan ang Diyos na hindi niya sisirain, ni akin mang babaguhin ang mga bagay na lumabas sa aking mga labi. So, yung tipan ng Diyos hindi niya sisirain, hindi niya babaguhin, mga kapatid. Ano yung tinutukoy na kautusan na hindi sisirain at hindi rin babaguhin, mga kapatid? Yun yung sinasabi sa Deuteronomy 4:13. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay alin ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Yun po itong tipan na hindi sisirain, hindi babaguhin. Ano ang patunay? Meron pong patunay. Ano ang katangian itong 10 utos na ito? Bakit ito yung tinutukoy natin na hindi sisirain ni babaguhin man? Ito po ang sabi po. Awit, Kapitulo 19, talatay 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Paano magkakaroon ng kakulangan? Mga kapatid, kung ito'y perfect o sakdal. Sabi, na nagsasauli ng kaluluwa, ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. So, yung tipan ng Diyos, walang iba kundi 10 utos na hindi babaguhin at hindi ito sisirain sapagkat ito'y sakdal, perfect, mga kapatid. At ang sabi po, dito sa aklat ng Awit 111, talatay 7 hanggang 8, ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin o yung kautusan ay tunay na natatag magpakailan-kailanman, everlasting, pangwalang hanggan, mga yari sa katotohanan at katuwiran. Kaya paano luluma ito? Walang hanggan nga, everlasting, magpakailan-kailanman, mga kapatid. Ayon sa kaustusan at patotoo, ayon sa nasusulat, mga kapatid. Mismo din, pinatutunayan mismo ng ating Panginoong Hesus, sapagkat sabi po sa Mateo 5:18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok, kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So, naghanap na ang lahat? Hindi. Kaya nga ang wika ng Panginoon, huwag niyong isipin ako'y naparito pang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito pang sirain, kundi upang ganapin. Ginanap nga ng Panginoon yan Hindi niya sinira, hindi niya binago. Tinupad mismo ng ating Panginoon. Kaya nga nasusulat sa ibang talata, iniwanan tayo ng halimbawa na kung paano ang Panginoon nagpakababa at nagmasunurin hanggang kamatayan sa krus, tayo man ay dapat na maging masunurin din, mga kapatid, sa kautusan, sapagkat ang kautusan banal, matuwid at mabuti. Ito pa po ang pahayag. Kaya, hindi po 10 utos ang tinutukoy dito, kundi ang tipan ng pangako. Ayon sa Hebreo 8:13, hindi po yan yung 10 utos, mga kapatid. Nagkakamali po tayo ng pagkaunawa. Okay, hindi po iyan ay tumutukoy sa 10 utos. Malinaw po ang mga patotoo. Ang mabigat na katibayan, mga kapatid, napakalinaw. Hindi po yung 10 utos, kundi yung pong tipan ng pangako. Atin pong talakayin, ito yung tipan ng pangako na, mga kapatid, na
nasabi dito na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ano ba yung tipan ng pangako na sinasabi dito? Talakayin natin, Exodo 19:1. Sa 3 buwan pagkatapos na ang mga anak na Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding yaon, sabi dito, sa ilang ng Sinai, at si Moises ay lumapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok na sinasabi, ganito mo sasabihin sa sangbayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak na Israel. Ano yon? Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. Ito ang sabi ng Panginoon, ito ang pangako ng Panginoon. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, yung kautusan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan. Bakit? Sapagkat ang buong lupa ay akin. Yan po ang sinabi ng Panginoon ng kanyang pangako, mga kapatid. So ano naman sabi? At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak na Israel. Yan ang pinasabi ng Panginoon kay Moises sa buong kampamento ng Israel. Ano po ang kasunod? At dumating si Moises at tinawag ang mga matatanda sa bayan o matanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. Ano ang tugon ng Israel? At ang buong bayan ay sumagot na nagkakaisa at nagsabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Yung tugon na pangako ng bansang Israel, gagawin yung sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, at ayon pa sa pagpapatuloy, lumapit si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng palatuntunan at ang buong bayan ay sumagot na paminsan. Sumagot ulit at nangagsabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Yan ang pinangako ng sambayan ng Israel nung unang panahon. At anong ginawa ni Moises? At sinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinaumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng 12 batong pinakaalaala ayon sa 12 lipi ng Israel. Yan bilang katibayan yung kanilang kasunduan between sa Diyos at ng bayang Israel, mga kapatid. Mga kapatid, ano pa po ang sabi? Talatang 7, at kanyang kinuhang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan, yung kasunduan. Lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. Yon ang pahayag, pangako ng mga Israel noong unang panahon, mga kapatid. Ang tanong, nanatili ba ang bayang Israel sa pagsunod sa mga utos ng Diyos ayon sa kanilang mga pangako na binitiwan? Anong pahayag sa banal na kasulatan? Awit 81, talatay 11. Ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko at hindi ako sinunod ng Israel. So hindi sinunod, mga kapatid, ng sambayan ng Israel ang Diyos ayon sa kanilang mga pangako. Ang Diyos ay tapat, pero hindi naging tapat ang bansang Israel sa kanilang kasunduan o tipanan, mga kapatid. Mga pangakong binitawan, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Hebreo, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, kaya nagkaroon ng kakulangan ay hindi na sana iniharap ang pangangailangan ng ikalawa. Kaya merong ikalawa kasi yung una ay nagkaroon ng kakulangan. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, subalit hindi naman naging tapat ang bansang Israel, hindi sumunod, hindi tumupad sa pangako o sa kanilang kasunduan. Kaya nga sabi dito, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Sino yung may kakulangan? Hindi ang Diyos, ang mga Israel mismo.
ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Juda. Mayroong panibagong pakikipagtipan, pakikipagkasundo. Mga kapatid, iyan ang katotohanan. At tuloy pa natin, hindi ayon sa tipang aking ipinagkapagtipan sa kanilang mga magulang ng araw nang sila'y aking tingnan o tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto. Bakit? Sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan. Hindi nanatili sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. At anong ginawa ng Panginoon? Akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. So, hindi nanatili sa pangako, sa kasunduan ang bayang Israel, mga kapatid. Ang tanong, ano ang bagong pakikipagtipan ng Diyos na kanyang gagawin? O ito po ang sabi, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. So, mayroon pa rin kautusan, mga kapatid, na yun yung sinasabi sa Deuteronomy 4:13 na hindi sisirain, hindi babaguhin. Isinulat sa 2 tapyas na bato, ngayon sa isip na isusulat. Ay yung kautusan, mga kapatid, hindi na sa bato, mga kapatid. At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Ito ang bagong pakikipagtipan ng Diyos na gagawin. So, hindi yung 10 utos ang nawala at nagkaroon ng kakulangan. Ang kakulangan, yung tipanan ng sambayan ng Israel sa Diyos na hindi sila sumunod, hindi tumupad sa kanilang pangako, mga kapatid. Kaya, winala ng kabuluhan na yung kasunduan na yun, mga kapatid. Ang tanong ito, sa papaanong paraan mailalagay ang kanyang mga kautusan sa puso't pag-iisip? Iyan ang malinaw na katanungan na dapat na mapasa isip natin, mga kapatid. Kasi ang bagong pakikipagtipan ng Diyos ay isusulat na ang kautusan ng Diyos, ang 10 utos, ang malawak na binubuo ng kautusang ito sa ating pag-iisip at sa ating puso. Ang tanong, papaanong paraan mailalagay ang kanyang kautusan sa puso at pag-iisip? Well, mga kapatid, ang Biblia may kasagutan dyan. Merong promise pa rin ang Panginoon para mailagay ang buong kautusan sa isip at puso ng bawat isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ayon po dito sa pangako ng Panginoon, Ezekiel 36, 26 at 27, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. So, bago maisulat ito, mga kapatid, sa ating puso, sa pag-iisip, ay dapat magkaroon ng pagbabago ng puso ang bawat pagsusulatan ng kautusang ito, mga kapatid. Mga kapatid, At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ayun. Aalisin yung pusong bato at papalitan ng pusong laman. Ang pusong bato ng tao, ang ibig sabihin yan, mapagmatigas na puso, na kalooban, mga kapatid. At papalitan ng pusong laman, malambot yung sunod-sunuran. Kaya kapag nabigyan na change na yung ating puso, at nabigyan na tayo ng Panginoon ng bagong puso at nalagyan ng bagong diwa at naalis na ang batong puso sa atin, anong mangyayari? Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At anong mangyayari? Palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga katulan at isasagawa. So, magiging masunuri na po tayo sa ating Panginoon kasi yung banal na espiritu ay nasa sa atin na. Ang banal na kautusan ng Diyos ay naisulat sa ating puso at pag-iisip sapagkat napalitan na ang ating puso ng pusong laman na ipinangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan ang napagandang pangako. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Kailangan mayroong pagpapalit. Ipagkaloob natin yung ating puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Kawikaan 23, talatay 26, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, meron tayong part 2, mga kapatid, paano maipagkakaloob
at maibibigay ang bagong puso sa bawat isa upang maisulat ang kautosang ito sa ating pag-iisip at sa ating puso. Yan. Yan ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Part 2, sundan po sana ninyo ang pangalawang bahagi ng aking paghahayag. Marami pong salamat sa inyong panunood ng presentation na ito. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ang bagong tipan, the new covenant. God bless.